mo, Jesus, ang kinakadalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Isang mapagpalang umaga, mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamanggagawa sa ating Panginoon. Bumabati sa inyo na isang masayang buhay nawa tayo ngayong araw na ito. Tayo po ay nasa buwan na ng Disyembre. Papalapit na po yung taong bago. Mabuti pang araw yung taon na babago. Pero ang tanong, ang tao ba ay nababago? So ayan po, ngayon umaga mga kapatid, narito muli tayo upang tayo mag-usap patungkol po sa salita ng Diyos. Pag-usapan po natin ang mga bagay-bagay, mga malalalim na bagay sa ating Panginoon. Kaya ito pong ating pag-uusapan ngayon. Wala naman tayong pag-uusapan palagi, kundi ayon po sa salita ng Diyos. Kaya ito po yung ating pag-uusapan ngayong umaga mga kapatid. Na sinasabi ng Biblia, yung mga malalalim na bagay, kailangan alamin natin. Pero ang sabi naman ni Apostol Pablo, habang ang tao ay walang Espiritu Santo, hindi niya maintindihan, hindi niya malalaman ang mga malalim na bagay. Kasi ang Espiritu ng Diyos, yan po yung nakakaalam ng mga malalalim na bagay patungkol sa Diyos. Gaya po ng ating mababasa sa unang Korinto mga kapatid, Kapitulo 2, ang talata po ay 10. Ganito po ang ating mababasa, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. So, ayan. Yung mga malalim na bagay ng Diyos, hindi talaga maunawa at maintindihan ng tao habang wala sa Kanya ang Espiritu Santo. So, ngayong umaga, mga kapatid, nihiram ko ang inyong pakikinig at ang pag-iintindi, pangunawa sa ating pong mga pag-uusapan, mga kapartners in Christ. Saan ka man ngayon, dako naroroon. Ang iba ngayon ay busy, di po ba? Sa pagsalubong nila sa buwan ng Disyembre. Ba't sinabing pagsalubong? Kasi sinasalubong lang may party. Busy sila, masaya sila dahil may mga tinatawag silang Christmas party. Bakit ginagawa ito, yung mga party na yan? Dahil ang iba, sa interpretasyon ay birthday raw ni Jesus. Yeah. Kanilang sinasalubong ito, nagpa-party sila. Yeah. Inuman dito, inuman doon, sayawan dito. At ang nakakalungkot, pati yung mga Christian na-adapt na rin yung ganong practices. No? Disyembre, masaya sila. Busy, paghanap ng mga regalo, mga aginaldo. Busy sa pagkakabit ng mga Christmas tree, mga parol. Kasi bakit naglalagay? Para madama yung espiritu ng Christmas. Pati Christmas pala may espiritu. Yan. Para bang pag wala kang Christmas tree, mga ganon, wala kang mga parol, pailaw dyan, hindi mo feel yung Christmas. Yun ang pang-interpretasyon ng sanlibutan, pag-uunawa. Yung gumagawa lang naman yan, yung mga hindi Muslim. Kasi mga Muslim, hindi naman gumagawa rin yan. Diba? Kasi hindi man na kinikilala si Kristo. Yung kumikilala lang kay Jesus Christ. Yung iba kasi nasubrahan. Yan. Pag wala kang Christmas tree, Christmas light. Alam nyo mga kapatid, minsan nagtataka rin ako, Alam naman yung bagay na yan, ay galing yan, ina-adapt yan doon sa mga pagano. Pero bakit ginagawa ng mga Christian,
Yan nga ang pinagtataka ko. Yung pag sinasabing pailaw-ilaw, Christmas light. Yan. Yung mga paglalagay ng mga parol, may meaning dyan eh. Opo. Pero hindi po yan ang ating tatalakayin. Tatalakayin natin yung mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Pag-usapan po natin yung patungkol po sa yung passion of Christ. Sinabi ko lang passion of Christ, no? Marami na kasi nagtuturo nito, kaya sa akin ay sige. Pagbabalik tanaw lang po nato, nating sasabihin, inaalala. Meron makukuha tayong kahit kaunti, hindi man malaki, ng mga talata sa Biblia. Hindi yung aking sinasabi, kundi yung talata sa Biblia na ma-recall natin, maalala muli natin. Yung passion. Ano ibig sabihin ng passion? No? Marami pong ibig sabihin dyan, yung silakbo o ng damdamin, pag sinabing passion. Silakbo ng damdamin ni Kristo. Yan. Or yung pagdurusa o pasakit. Yung pagdurusa at pasakit, mga kapatid, nakapaloob dito yung pag-ibig. Hindi pwede gawin niya na magdurusa siya, tiisin niya yung pasakit, na wala siyang pag-ibig. Kaya nabubuo ito sa salitang love, yung passion. Love of Christ or passion of Christ. So, ayan po mga kapatid nating titignan, no? Dito sa talata, may isang verse lang po tayo, baga mahaba ito, pero sa isang verse na lang para di tayo matatagalan. Basahin nyo lang po sa Lucas chapter 24, verse 1 to 8. Pero yung verse 7, ito lang po ang ating mababasa. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid, na sinasabi, kinakailangan na anak ng tao ay ibigay sa mga kamay ng mga taong makasalanan at ipako sa krus at magbangong muli sa ikatlong araw. Yan. Sa verse 8, at naaalala nila ang kanyang mga salita and they remember this word. Naalala nila. Ano yung inaalala nila? Yung sinabi niyang kailangan anak ng tao ay ipako sa krus, na ibigay sa mga kamay ng mga taong makasalanan at ipako sa krus. Yun po ang naalala nila. Hindi na naalala na kailan pinanganak si Jesus. Kuha yung point dito. Wala pong sinasabi na alalahanin ninyo yung aking kapanganakan. I-celebrate ninyo, gaya ng pag-celebrate ngayon na busy-busy. Tuwang-tuwa yung mga tanggap ng mga regalo, no? Lalo ni mga inaanak, na hinahanap na nila yung mga ninong at ninang nila. Pag hindi makatanggap, magtatampo. Yun ba ay turo ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya nga minsan nga, Christian yan ha. Pero makita mo sa mga churches, may mga nakadekorasyon. Pero kung pag-aaralan mo, tama ba yun? Eh sabi natin, wala nang kinalaman. Ayun nga eh. Kailangan gagawin natin, naintindihan natin. Mga kapatid. Dati, mahilig ako sa mga ganyan din eh. Kasi parang hindi natin feel. Diba? Wala rong espiritu ng Christmas. Sabi, ba't wala kayong mga ganyan? Hindi nyo mapifeel. Laging ganun na lang ating maririnig. Ganun ba ang turo ng Panginoong Jesucristo? Alalahanin niyo siya sa kanyang kapanganakan na maglagay kayo ng ganyan tuwing Disyembre dahil ito raw ang kapanganakan. Compromise po yan. Yan ay gawain ng mga pagano, pinapractice nila noon at tinuturo. At hanggang ngayon, na-adapt, pati nga yung mga sinabing mga Christian, ina-adapt. Yung mga parol-parol na yan, may symbolikal pagsamba yan sa mga bituin, sa mga buwan. Kaya dito nakukuha. Hindi po sinabi rito na naalala nila ang kanyang mga salita. Ang naalala nila yung kamatayan niya. Kaya nga babanggitin natin sa labi ni Solomon, mga kapatid.
Tingnan natin, sa aklat po ng Ecclesiastes. Binanggit ko na po ito nung Sunday. Tingnan nyo po ano yung naalala. Dito po sa chapter 7, verse 1. Tingnan nyo po mga kapatid. Ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungwento. At ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Ano raw pong sabi? Ang mabuting pangalan ay maigi? O ang mabuting ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan? Mabuti pala yung kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Good morning, Sister Diane. Thank you po, Sister. Thank you for watching po. Oo. Habang nagluluto kayo dyan, ano man, makinig lang. Sinsya na po, kiramin ko lang ang inyong pang-intindi, pang-unawa, pakikinig. Patungkol po ba sa Passion of Christ? Pinuha ko lang yung salitang passion, papakinggan ko siya lagi ito eh. At ito po, pagbabalik tanaw lang po. Kaya titignan natin yung sinasabing love of Christ. Yung passion kasi doon nabubuo sa salitang yung pagdurusa, pasakit, kaloob nun ay pag-ibig. So, dito natin kukunin, no? Yung ang alaalala, and they remembered these words. Kaya sabi ni Jesus, alalahanin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kainin yung aking katawan, inumin yung aking dugo. Sumisimbolo. Kita niyo po, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 11. So, dito ba ating titignan? Sabi rito, ang anak daw ng tao ay bigay sa mga kamay ng mga taong makasalanan. Ang tanong, ano ba ang ginawa na kamalian ng ating Panginoong Kristo? Kung bakit pinatawan siya ng parusang kamatayan? Yung parusang kamatayan, ito yung tinatawag na death penalty. Akusahan siya, parusahan siya ng kamatayan. Anong ginawa niya kamalian? Yan po ang ating titignan ngayon mga kapatid, no? Yung bakit kailangan pang magdusa, kailangan pang tiisin ang pasakit ng ating Panginoong Kristo. Haba nung siya po ay nagkatawang tao, bakit niya ginawa ito? Hindi para sa iilan. Bakit niya ginawa ito sa buong sangkatauhan? Mga kapatid, ating titignan ngayon. Kung ating subaybayan natin ang buhay ng ating Panginoon Kristo nung siya po ay nag-anyong tao. Sinabi ko pong nag-anyong tao dahil bago pa po siya naging tao, may pinanggalingan siya. Yan ang hindi makakuha ng ibang reliyon, di ba? Tao lamang. Hindi po. Tignan niyo po, ito po yung tinik sa kanilang paniniwala ay yung Pilipos. No? Kaya pilit nilang wasakin ito yung salita na ito eh. No? At dito, nagiging pilosopo na lang na wala namang naintindihan. Ito parang tinik sa kanya ito yung Pilipos chapter 2 verse 5 to 8. Tignan niyo po, 5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Magkaroon ha? Sabi ni Pablo. Kaninong pag-iisip? Pag-iisip ni Kristo. Dahil kung wala silang pag-iisip ni Kristo, hindi nga nila tatanggapin na si Kristo ay nagkatawang tao. Na ang Diyos ay nagkatawang tao, na ang pangalan ay si Jesus Christ. Yan pong ibig sabihin dito. Hindi natatanggapin dahil para sa kanilang relihiyon, hindi angkop sa kanilang paniniwala. Kaya tinik sa kanila ito. Ang sabi nga ng iba, na wala namang alam talaga, binago raw ito. O, yun. Kailan lang sila nagbasa ng Biblia, nung mabasa lang di angkop, na may nagbago raw. Then mataga raw na wala yung Biblia, no? Binago rin yung translation. Paano kasi, hindi angkop sa kanilang paniniwala. Mas pinaniwalaan pa nila yung anghel nilang Panginoon, ni founder nila, anghel. Tapos nagkaanak yung anghel, ayun, namatay naman yung anak, ito pumalit na naman yung apo. Anghel pa rin. Di naman,
Paniwang paniwala, anghel. Wala namang mababasa doon. Inadapt lang, kinuha. Mahilig sa mga adaptation di ba? Adapt ng adapt. Kaya nga, yung mga pag-celebrate ng Pasko, ina-adapt. May party-party pa nga sa mga churches Ba't ka nagpa-party? Hindi ka ba pwede mag-party ng January hanggang November? Bakit hindi tayo magpa-party ng November 1? Hindi ba? Bakit hindi mag-party ng November 1? O mag-party kayo ng yung tinatawag lang Semana Santa. December pa talaga, no? Sige. So dito, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya. Ha? Sino yung siya? Si Jesus. Yung pag-iisip ni Jesus yan, na siya, bagamat nasaan yung Diyos. Kaya nga may kama doon yung sentence na yon. Sino yung nasaan yung Diyos? Yung siya. Ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Yung pagpapakumbaba ni Jesus. Kaya hindi nga siya wala tayong mababasa sa Biblia na naghanap ng letra por letra na sinasabi ni Jesus, ako'y Diyos. Pero mayroong pahiwatig doon kung sino siya at mayroong mga patotoo ng mga apostol niya na nagsasabi kung sino talaga ang ating Panginoong Kristo. Yun ang dapat intindihin. Pero sa mismo magmumula sa kanya, hindi niya sinasabing letra por letra. Bakit? Nagpapakumbaba siya. Hindi siya mayabang na kapag may titulo na ang isang tao, yabang na niya, no? Pulis ako, akin na lisensya mo. Para mga ganun ba? Na-viral. Pulis daw siya. Akin na lisensya mo. Akin na rin lisensya mo, nanglilisik na yung mata. Nanginginig ako. Ayun, natanggalan ka tuloy ng lisensya. Ikaw yung natanggalan. Sobrang yabang kasi. Ginagamit yung salitang pulis. Kasi yun nga, position ba? Para bang pag sinasabing ganun, ikaw na yung mataas na otoridad. Para bang bow na lahat ng tao. Si Jesus hindi po ganun. Ibinababa niya sarili niya. Kaya hindi siya nagmamalaki. Hindi tulad ng sinasabing anghel. Anghel pa rin. Namatay na anghel, nabulok na nga anghel pa rin. Paniniwala nila yan. Tapos pag wala nang masabi, yung Biblia ay binago. Yun. Kasi wala na kasing masabi. Tapos, ligtas ka pag sumapi ka sa kanila. Ligtas naman daw. Kung ano-ano ang pinagsasabi. Ito namang mga membro, hindi nagsusuri. Nakuto. Di ba? Nabula. Kaya ayaw pa basahin ng Biblia Puro pasugo. Di ba? So ganito po, na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. 7. Kundi bagkos inubad niya ito. Tingnan niyo po Titignan natin sinasabing susubaybayan natin. Hinubad niya ito at nag-anyong alipin. Pag sinabing alipin, nagtulad lang. Nag-anyo lang naman siya Nag-anyo lang siya na nakitulad sa mga tao. Yan po yung sinasabi. Nagkatawang tao. May pinanggaling, hindi na talaga siya original na tao. Diba? Yung matanggap ng iba. Dito tayo sa 8. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao. Sino yung nasumpungan? Yan, si Jesus. Nasumpungan siya sa anyong tao. Bakit? May pinanggalingan Pag sinabing nakitulad, hindi talaga nakitulad nga lang Hindi siya yung original talaga. Kaya nga nakitulad Nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili. Yan yung sinasabi natin. Hahanap ka ng litra por litra na sinasabi ako'y Diyos. Hindi nga mga makikitang letra por letra, pero may kapahayagan kung sino siya. Habang walang Espiritu Santo ang isang tao, hindi niya matatanggap na si Kristo nga, si Jesu Kristo ay Diyos. Hindi niya matatanggap yan. Puro pambubula. Ang daming mga reliyon ngayon ay tanggapin. Gaya ng mga Hudyo noon, ayaw kilalanin si Jesus na Kristo. Ang pagkaalam nila sa Kristo ay magaling sa mga mayayaman na ipanganak sa palasyo. Kasi si Jesus kasi ipanganak sa pasabsaban lang Kita nyo yung point na yan. Pasabsaban.
sa lugar ng Bethlehem, sa lugar ni David. Sabi niya rito, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. O, yan po, no? Kaya ang tanong, bakit pinatawan siya ng parusang kamatayan? Bakit tiniis ni Jesus Christ ito? Dapat ang i-ano natin mga kapatid, no? Kaya kung ating makikita, walang makita ang anumang kasalanan na para parusahan siya ng kamatayan. Mismo si Poncio Pilato, alam niyo mga kapatid, pinatutuhanan ito ni Poncio Pilato. Si Poncio Pilato, siya po yung nag-imbestiga kay Jesus Christ nung hulihin siya ng mga kawal Romano. Inakusahan ng mga Pariseo na kababayan niya rin yan, ha? Mga Hudyo rin kasi yan eh. Inakusahan siya dahil po sa inggit ito o selos man. Dahil iba kasi ang teaching ni Jesus Christ kasi teaching ng mga pare noon. Maging hanggang ngayon, iba talaga ang turo. Di ba mapansin mo mga kapatid? Hindi itinuro ni Jesus Christ na gumawa siya ng imahe para luhuran, sambahin. Ando na nga siya, dapat sambahin eh. Kaya nga, nung makita siya, sinamba siya, niluhuran siya. Ang tanong, masama bang sambahin si Jesus Christ kung tao lamang siya? Pag tao ka, masama sambahin. Pero si Jesus, tanggap niya, bakit siya yan? Karapat dapat siyang sambahin, luhuran. Pag ang tao lamang, hindi kung pwedeng sambahin yan. Pero bakit si Jesus tinanggap niya? Hindi niya sinabing, oy, huwag niyo kong sambahin, tao rin akong katulad mo. Parang anghel eh, nung sinamba ni Juan sa Revelation. Ako'y kapwa mo kamanggagawa, kung sa luhuran. Sinamba. Pati nga sila Pablo eh, di ba? Ako rin tao rin. Pati nga si Pedro. Eh bakit tinanggap ni Jesus kung tao lamang siya, di ba? Mga kapatid, nakuha niyo po. At tama yung ginawa. Hindi niya sinaway. Kaya hindi matanggap ito eh. Pero sambahin mo yung founder ng reliyon na matulis, ay diyan ang masama. Na, hahalik sa kamay, luluhod ka. Tingnan mo yung mga kasalbahin na yan. Yan mga tao na parang si Lucifer ba, gustong maitaas yung sarili. Kaya nga binagsak ng Diyos eh. Mga anghel kasi yan eh. Kaya ang inangkin niyang anghel, eh yan nga binagsak na ng Diyos kung yung anghel nga siya. Sinumpa ng Diyos yan, yung mga tao na yan. Yan daming nalilinlang talaga. Kaya nga 1/3 nga raw eh, no, sa Revelation nating babasa, nadala niya, na brainwash ni Lucifer, na ngayon ay si Satanas. Kaya ngayon di ka magtataka, ang dami raw nila. Eh talagang ang dami talagang mabibrainwash, madadala sa impyerno, mga antichrist. Yan mga kapatid, sabi ito, hinubad niya. Hindi nila matanggap ito eh, hanggang sa kamatayan sa krus. Alam niyo po ba, tiniis niya lahat ito. Yan yung passion. Bakit niya ginawa? Ipatutuo natin dito na sa John chapter 18. Tignan mo. Sa Juan, makikita natin si mismong si Poncio Pilato ay nagpapatutuo rito. 38. Sabi ni Poncio Pilato, sinabi sa kanya ni Pilato, ano ang katotohanan? At nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Hudyo at sa kanila'y sinabi, wala akong masumpungang anumang kasalanan sa kanya. Ito po'y pinatutuhanan ni Pilato. Wala siyang nasumpungang anumang kasalanan sa pag-iimbestiga niya. Kita nyo na po mga kapatid, wala siyang masumpungan. Ngayon dito sa Lucas, ating bababasa, Lucas chapter 23. Basa po tayo. Ayan. Lucas chapter 23. Ayan. Versikulo 22. Unahin natin yung 22. Okay, sabi rito. At kanyang sinabi sa kanila na bilang ikatlo, 3 times po, bakit anong masama ang ginawa ng taong ito? Itong tanong ni Pilato. Ano bang ginawa? Wala silang maiakusa eh, kundi yung nangangaral lang naman si Jesus, nagpagaling ng mga iba't ibang sakit at karamdaman, nagbuhay ng patay. Kinaiinggitan siya ng mga pari noon. Dahil iba kasi ang turo ni Jesus kaysa turo nila. Hanggang ngayon, iba talaga. Naka-formal pa yan, nakasultana pa yan sila. Si Jesus kasi ordinary lang eh.
Hindi siya nagsuot ng Amerikana, wala namang Amerikana noon. Simple lang. Parang katulad ng kanyang mga alagad. Kaya nung hinuli siya, hindi nga kilala kung sino si Jesus doon eh. Kaya nung sabi ni Judas, kung yung agkan ko, yung halikan ko, siya yung aking guro. Yun ang sign. Kasi hindi nga kilala ng pare noon, ng mga humuhuli sa kanya. Kaya ang sign doon, halikan si Jesus. Good morning, Sister Greenberg Sulabi. Thank you for watching. So ito po, ang sabi to, bakit? Anong masama ang ginawa ng taong ito? Wala akong nasumpungang anumang kadahilanang ipatay sa kanya. Parurusahan ko nga siya at siya ay pawawalan. Parurusahan ko lang siya tapos pawalan. Kaya wala siyang nakitang nasumpungan talaga. Pinupos lang talaga ng mga pare noon, kasama na yung mga sinusulsulan niya, mga Hudyo rin, na ipako sa krus. Ano bang nais niyong gawin natin sa kanya? Sabi sa 23, datapwat pinipilit nilang hingin sa malakas na tinig. Yan, nagkakaisa yung mga tao noon. No? Ilan lang naman yan, hindi naman lahat. Na siya ipako sa krus at naig ang kailang mga tinig. Kaya hindi lahat ng sumisigaw ay totoo. The voice of the people is the voice of God. Mali yun eh. Ito nga, voice of the people, hindi naman voice ng Diyos yan eh. Hindi naman tinig ng Diyos. Yung sigaw nila, wala silang maisagot dun. Ano bang kasalanan talaga? Wala. Kundi ang gusto lang nila, pinipilit lang nila na ipako siya sa krus. Kita niya na po, mga kapatid. Salbahe, di ba? Yan ang nangyari. Pero bakit? Hindi umimik si Jesus. Hindi siya nagsabi na naghahanap siya ng mga abogado na papatunay na wala siyang kasalanan. Hindi. Pinaubayan niya sa kanyang ama. Pwede namang gawin yun eh. Ginawa niya ito dahil mayroong layunin. May purpose po. Okay, dito po ating titignan natin mga kapatid. Kaya nga dito makikita natin na inakusahan siya at hinatulan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Kaya nga kung may mabasa ang Isaiah chapter 53 mga kapatid, na siya itinulad sa isang sariwang pananim na tumumubo lamang at umugat sa tuyong lupa, walang anyong kagandahan. Sa Isaiah 53 mababasa mo. At hindi siya para siyang isang tupa na papatay na hindi umiimik. Doon po yung nambing sa Isaiah 53 mga kapatid, mababasa mo yan. Sa verse 1 hanggang 7 o 8. Babasa mo yun. Ang tumutukoy ay sa kanya. Atin pong titignan yung sinasabi ng pag-aresto kay Jesus. Jesus arresting without a cause. Alam niyo po ba? Inaresto lamang siya na wala man dahilan. No? Binigyan siya ng arrest warrant. Binigyan siya ng arrest warrant. No? Intindi talaga. Tingnan, hindi na ngayon ganun eh. No? Pero sa ibang bansa, bawal talaga eh. Ayaw kumikilala kay Jesus Christ, ayaw maniwala sa Bible. Pumunta ka na Middle East, sa mga communist country, bawal sa kanilang Biblia. Aarestuhin ka, papatayin ka pa nga dyan, ipupugutan ka pa ng ulo. Pero bakit sila, pag pumunta sa atin, libre? Hindi sila inaano. Ang lakas pa nga magsisigaw niyan eh. No? Ngayong kanilang raw reliyon ay tama. Yun daw ang tamang reliyon. Yun ang sasalita ng katotohanan. Tingnan mo sila. Pero pag sa kanila, bawal. Bakit ganun? Unfair, di ba? Tapos sa kanila, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Papatay ka, sisigaw Allahu Akbar. Pupugot ng ulo, Allahu Akbar. Manggagahasa ka, Allahu Akbar. Patay mo yung bata, ilagay mo sa oven, Allahu Akbar. Tingnan mo yung demonyong Allahu Akbar nila. Di ba? Satanas yung sinasambitla nila, hindi naman ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kasi satanas yan eh. Yan ang satanism. Tapos sisigaw Allahu Akbar. Sisigaw ng Allahu Akbar. Nung si Saddam Hussein bibitayin, sisigaw ng Allahu Akbar. Kapwa lang naman niya yung bumibitay sa kanya. Kasi para kasi si Hitler, Adolf Hitler. Di ba? Galit na galit sa mga Hudyo. Kaya pinagpapatay niya. Ngayon, napansin niyo po, wala sa history kung paano namatay si Hitler. Diyos kasi ang nagpatay doon.
para mabura siya. O wala naman, natalo nga ang Nazi, yung German Nazi. Pero hindi mo makita sa history paano namatay. Wala. Kahit sa mga history hindi alam kung paano namatay si Hitler. Kasi ganun. Diyos mismo ang pumatay roon. Pati yung kanyang mga mahal niya sa buhay. Ganun kasi katindi. No? Pero ang maraming pinagdaanan pa. Ilang taon pang pinagdusahan ng mga Hudyo. No? Kaya yung nangyari din sa Hamas. Diba? Nagpa-party-party sila. Yun na pala yung kahindik-hindik na mangyayari sa buhay nila. Pero ang simula noon, nagpa-party sila. Pero yung taas po, makita niyo po, mayroong Buddha. Nakaupo. Nakaupo Buddha. Mga Buddhisimata to eh. Doon sa Israel pa. So, insidente lang ba yun? Sa maisip mo. Ang Diyos rin ang may paraan doon. Alam niyo kung bakit. Mali kasi yung ginagawa nila. Pinakakita lang dito mga kapatid, alam niyo po ba? Na mali yung kanilang ginagawa at yung may konsekwensya nangyayari. Yan pa nakakalungkot isipin. Pero kung nagpupuri sila sa Diyos, hindi po mangyayari yun. Pupuretektahan sila ng Diyos. Kung sinasamba nila ang tunay na Diyos, tinataas nila si Jesus Christ, wala pong mangyayaring ganun. Andun yung protection. So, nang hiulihin niya si Jesus, di ba? Without a cause. Hinuli siya. Kaya nga basahin natin sa Mateo 26, mga kapatid. Sa Mateo. Kukuha tayo ng isang talata. Hindi natin babasahin lahat. Sa 26, no? 47 hanggang 50. Sabi rito, at samantalang nagsasalita pa siya, narito dumating si Judas na isa sa 12. Si Judas na isa sa 12. At kasama niya ang lubhang maraming taong may mga tabak at mga panghampas mula sa mga pangulong saserdote. Ganyan na po. Mga pangulong saserdote, mga pare at sa matatanda sa bayan. Pati mga politiko nandito rin, kasama rin. Matatanda sa bayan eh. At sabi nga, from the chief priest and elders of the people. Sa English, chief priest nga, pare, di ba? Priest. Sacerdote ang tawag doon. Ang nagkanulo nga sa kanya ay nagbigay sa kanya ng isang hudyat. Yan sinasabi ko, di ba? Sign. Yung hudyat niya. Na sinasabi, ang aking hagkan ay yaon nga, hulihin niyo siya. 49. At paglakay, lumapit siya kay Jesus. At nagsabi, magalak, rabay. At siya'y hinagkan. Kaya mo, nagbigay pa siya ng magalak, matuwa ka. Grabe, no? Katrahidor. Kaya nga tawag nila halikudas. Kasi trahidor eh. At sinabi sa kanya ni Jesus, gawin mo ang dahil ng pagparito mo. Nang magkagayoy, ay nagsilapit sila at kanilang sinunggaban si Jesus at siya'y kanilang dinakip. Sinunggaban, pag sinabi mong sinunggaban, ibang klaseng salita ito mga kapatid eh. Pwede ka namang lapitan na makatao ba? Ito hindi makatao talaga eh. Sinunggaban ba naman? Akala mo nanguhuli lang ng baboy eh. O manok. Pag nanginuli mo yung manok, sunggaban mo yung baboy, parang di makawala. Kasi kung umipiglas yan eh. Ba't gawin lang kay Jesus yan? Sunggaban mo. Kita matindi nyo. Panghuli pa lang, matindi na eh. Sinunggaban agad. Sinahinudyatan agad ni, itong si Judas talaga eh. Hindi po ba? Yeah. Jesus arresting without, wala namang pinakitang, mayroon kaming warrant o basahin ka ng Miranda. Yeah. Miranda rights, sabi. Hinahali ka namin at may karapatan ka tumahimik. Kung wala kang abogado, bigyan ka ng abogado. Ganon, di ba? Yan yun, Miranda rights yan. Batas yan. Walang ganon eh. Sa kanila, walang basta sunggaban ka na lang, okay. Kasi sa ganon, akusa ng mga pare noon. Pero ito sa panahon ngayon, mga pare, di ba? Sila pa yung parang, sila pa rin yung nagmamahal kay Kristo. Yun nga ang lahi nila eh. Nag-aristo kay Jesus eh. Ang gayon, yan yung dugo, bloodline nila yan. Kaya hindi pwedeng sabihin ng pare na ng lakas loob na sila rin nasa tama, 33 AD. Dangkin lang nila yon pero sila yung pumatay kay Jesus. Yan naman totoo, di ba?
Yan naman talaga sa history kung titignan mo. Huwag ipagmamalaki. Kaya na-adapt kasi yung mga pagano na turo, ina-adapt hanggang ngayon. Sinasabi sila ro yung totoo. Pati pagsamba, huling-huli na nga eh. Ipagtatanggol pa ng mga pagano. Pagtatanggol pa na tama yung ginawa ng pagsamba. Hindi naman daw nila niluluhuran yan. Ay katwiran na lang ng tao yan. Pero sa totoo yun talaga. Kasi pag binasag mo yan, masasaktan sila eh. Bakit? Nakadikit na kasi ang puso nila roon. Diba mga, yan ang naramdaman ko rin noon eh. Kaya galit ako sa mga tumitira doon sa aking anito, no? Anong kapalit, no? Ng paghuli sa kanya, mga kapatid. Binayaran lang siya ng 30 pieces of silver. Yun po ang kapalit noon, ha? 30 pieces of silver. Malaking halaga marahil yan, no? Nakakaalam dyan. Binayad ng mga pari kay Judas para mahuli lang si Rabay o ang guro. Sa Lucas chapter 22, mga kapatid. Tingnan mo sa Lucas. Babasa tayo, no? Chapter 22. Atin pong titignan, mga kapatid. Ang talata po ay 3 hanggang 6. Sabi po rito, at pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa 12. Pumasok pala si Satanas. Pwede palang pasukan ang, kahit na sabihin pinili ka ng Diyos, pwede kang pasukan ni Satanas eh. No, pasukan ka ng mga demon. No? Ito nga si Judas, di ba? Pinili rin niya ng Panginoon Kristo na maging alagad. Pero bakit pumasok si Satanas kay Judas? Ito po nangyari. At siya umalis at nagipag-usap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya sila sa kanila. At sila'y nangagalak at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi. At pumayag siya at humanap ng ukol sa panahon upang kanyang maibigay siya sa kanila nang hindi kaharap ang karamihan. Kaya yung paghalik ni Judas, mahaba pang panahon yan eh. Hindi yung agad-agad yan eh. No, ang pangyayari. Ngayon, bakit sinabi ko magkano ang binayad sa kasal? Dito tayo sa Mateo. Mga kapatid, sa Mateo chapter 27. Ayan. Sabi po rito, nang magkagayon si Judas na nagkanulo sa kanya ay pagkakitang siya ay nahatulan na, ay nagsisi at isinauli ang 30 putol na pilak sa mga pangulong saserdote at sa matatanda na sinasabi, nagkasala ako sa aking pagkakanulo sa dugong walang kasalanan. Tapwat kanilang sinabi, ano sa amin? Ikaw ang bahala niyan. Ganyan na po. Hugas kamay na naman. Wala akong ano dyan. Bahala ka sa buhay mo. Basta nakuha na namin yung gusto namin na mahuli siya. Maparusahan siya. Yan. Bahala ka sa buhay mo. Ganun na po. Katrahidor ng mga tao na yan. Mga kalaban talaga ni Kristo. Yung mga pari niya. Sabi rito, hindi ako galit sa pari. Galit ako sa mga paring ito. Diba? Bakit tayo nagagalit? Dahil ito nga ginawa. Traidor. Sabi rito, at kanyang ibinulaksak sa santuario ang mga putol na pilak at umalis siya. At umalis at siya ay humaon at nagbigti sa versikulo 6, at kinuha ng mga pangulong saserdote ang mga putol na pilak at sinabi, hindi matuwid na ilagay ang pilak na iyan sa kabangyaman sapagat halaga ng dugo. Yan. Para bang correct pa rin eh, no? Parang akala mo tama pa rin sila. Huwag nating gawin yan kasi pera ng ano yun, masama. Pero tumatanggap naman ng pera galing sugal. Diba? So, ayan. 30 pieces of silver. Yeah, anong kapalit? Anong kapalit nung hinuli siya sa 30 pieces of silver? Mga kapatid. Ayan, sa Marcos 15. Basa tayo. Sa Marcos chapter 15. Ayan, dito tayo. Sa Marcos chapter 15. Titignan po natin, no? At malapit na rin tayo magtatapos dito. Versikulo 13. Ayan, Biblia po ang ating babasa. At sila'y muling nagsigawan, ipako siya sa krus. Yun po ang katumbas ng 30 pieces of silver.
ipako sa krus. Yan po ang parusa sa kabila ng ginawa ng ating Panginoong Kristo, ng pinatutuhanan ni Poncio Pilato na wala talaga siyang kasalanan. Hindi lang po si Poncio Pilato, mga kapatid, ang nagsabi rito. Maging yung kasamang napako sa krus na isang kriminal, pinatutuhanan si Jesus ay walang kasalanan. Mga kapatid, alam nyo ba sa Lucas, babasa tayo. Sa Lucas, chapter 22, ang talata po ay, tama ba? Lucas chapter 20, ano pala? Chapter 23. Oo. Versikulo 22. Okay? Sabi niya, at kanyang sinabi sa kanila na bilang ikatlo. Sabi ni Pilato ito, anong masama ang ginawa ng taong ito? Wala akong nasumpong ang anumang kadahilanang ipatay sa kanya. Parurusahan ko nga siya at siya ay pawawalan. Okay. Dito man naman sa iba, yung pagkapako, sa verse 41. At sabi rito, at tayo sa katotohanan, diniritso ko na po sa verse 41. At tayo sa katotohanan ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Ito yung isang kriminal na nagsasabi, nagtanggol kay Jesus. Sabi niya, datapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. Kaya may nagpapatotoo talaga. Yung mga unbelievers ito ha, pinatutuhanan ng taong to'y walang kasalanan. Pero yung mga pari noon, may kasalanan si Jesus. Tingnan mo nag-apusa. Ma-impluensya talaga mga high priest, di ba? Lalo na ngayon ma-impluensya, di ba? Impluensya rin yan eh. Mga ano ngayon, kaya mga CBCP, impluensya yan eh. Kaya yung mga kampon kasi yan. Kaya tapos sasabihin na sila sa Diyos. Tapos kung sino-sinong sinasamba. Yan ang blasphemy, yung pinagagawa ng mga taong ito. Sila na ngayon pumatay, nag-angkin pa, sila yung tama. Hindi nga matanggap yan kasi kinagisna na, kasi kinamulatan. Hindi talaga matanggap habang wala sa iyo ang Espiritu Santo, hindi mo matanggap yan. Kaya anong ginawa? Ayun, ipako sa krus. Maraming bagay po ang parusa noon eh. Death penalty. Pwedeng parang parusa noon ay pugutulo. Pwede ang parusa ng batuhin ka ng buong bayan hanggang sa mamatay ka. Gaya kay Esteban. Pero ito, ipako sa krus. Utay-utay kang papatayin. Para maramdaman yung hirap at sakit. Ganun po. Kaya nga, krus. Hindi pa man siya ipinako sa krus, katakot-takot na po yung pagdurusang natanggap niya. Yung simulang hulihin siya, mga kapatid. Sinunggaban na nga siya, nakala mo hayop. Pagdating sa kulungan, sinampal, diruan, binugbog siya. Dinuruan ka sa mukha. Tapos, hindi makontento. Nilait-lait pa siya, kinuruan na ng tinik. Tinik. Yung kurunang inilagay kasi nga siya ngayong sinasabing hari ng mga Hudyo. Pinagtatawanan siya. Tiniis niya ang pasakit na ito. Yan ang passion of Christ. Dahil sa pag-ibig niya sa tao. Sa pag-ibig niya sa inyo, mga kapatid, na ayaw kumilala kay Kristo, tiniis niya lahat na ito. Yan po. Doon pa lang, pwede na siyang mamatay. Ma-hemorrhage na siya roon. Sa mga kawal na bumugbog sa kanya, hindi na siya aabot doon sa krus ng Kalbaryo na tinatawag. Pinapasan pa yung krus. Habang naroon yung tinik sa kanyang ulo, mga kapatid. Nilatigo pa siya. Yung latigo na yan, hindi yung latigo lang na sinturon. Kundi yung dulo ng latigo niya ay mayroong sima na kapag bumabaon sa lupa, kapag hinila yung laman ng yung balat niya na babaon sa kanyang katawan, tatalsik ang dugo. May mga tingga, sabi ng napakinggan ko ng mga ngaral. Wala naman tayo doon eh. Pero ganun po yung mga latigo nila.
Di ba nakakasakit? Kahit sabihin mong ganun wala eh, pero nakakasakit na nga yan eh. Yung latigo. Lalo na kung ang latigo ay pagi, ang buntot ng pagi. Naku, hindi ka mabubuhay doon. Mamamatay ka. Pero tiniis ni Jesus. Pinapasan pa yung cross. Di ba? Pinapasan pa niya yung cross. Tiniis niya. Kita mo na yung mga kapatid. Ganun ka kamahal ng Diyos. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoong Kristo. Tiniis niyang pasakit alang-alang sa iyo at sa akin. Kaya nga may kurunang tinik para yung mga sa ating kaisipang masasama ay mawala. Siya na ang umako. Yung mga tradisyon maalis. Kaya nga may kurunang tinik. Ang daming pong na-adapt, ang tawag ba salita, no? Ang dami pong ina-adapt yung ganitong mga tradisyon. Pag Christmas, parang pati Christian nga eh, nagkasama-sama eh. Yung mga kulto, hindi nga sila gumagawa, pero matanggap naman sila ng mga regalo. Diba? Nakikiparty-party rin. Kaya yan po ang ibig sabihin dito mga kapatid. No? Tiniis niyang lahat. Alang-alang sa iyo at sa akin. Kaya dito nagsimula yung Kalbaryo na ginawa sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga sinasabi ko nga sa talatang ating mababasa, siya po'y niluraan sa mukha. Mabasa po yan sa Mateo 26 versikulo 67. Yan po. Mateo 26. No? Hindi po tayo gumagawa ng hula-hula lang mga kapatid. 67. Tingnan niyo po. Niluraan siya ha. Sabi, nang magkagayoy niluraan nila ang kanyang mukha. At siya kanilang pinagsusuntok. At tinatampal siya ng mga iba. Tingnan niyo po. Doon pa lang ha, yung pagkahuli sa kanya. Luraan siya nga, luraan mo ngayong kapwa mo, kung di ka madimbanda, baka mag-away kayo. Pero si Jesus hindi umimik. Niluraan sa mukha. At sabi nga rito, pinagsusuntok. Makita na ba kayo ng taong pinagsusuntok? Walang kalaban-laban. Na nakakawa. At sabi pa nga rito, tinatampal. Nagsasampal pa nga siya. Yan do. Yan pang ginagawa. Ano pang sabi ron sa binugbog pa siya. Baba lang po natin. Ay, taas lang po natin 68. Na nang nagsasabi, hulaan mo sa amin, ikaw Kristo, sino ang sa iyo'y bumubugbog? Ikaw mo na yan. Daming pasakit, no? Yan yung passion, Jesus. Niluraan sa mukha, pinagsusuntok, tinatampal, at binugbog siya. Ginawang katawa-tawa. Sino hulaan mo? Sino sa iyo ay bumugbog sa iyo? Grabe ang ginagawa ni Jesus. Ginagawa sa ating Panginoong Kristo. Hindi nyo ba na-imagine mga kapatid? Kung ikaw kaya yun, mabubuhay ka pa kaya? Baka doon pa lang patay ka na. Tiniis ni Jesus yan. Nagawa pa niyang dalhin doon sa krus ng Kalbaryo. Kita niyo po mga kapatid, yan ang passion. Hindi nyo ba na-imagine yan? Wala pong taong gumawa dyan para lang sa buong sanlibutan. Siya lang. Hindi kayang gawin ng mga apostol yan. Kahit ng mga propeta noon. Siya lang po ang gumawa. Dahil siya lang po ang dugo na walang kasalanan. Sa kanyang dugo, inugasan ng ating mga kasalanan. At sabi pa ron, muli siyang niluraan, sinaktan sa ulo. Tignan pa, imagine, laging ulo. Diba, hindi ka mapumurit yan? O bakit? Babasahin natin sa 27 mga kapatid. Dito sa 27 ng talata po ay 30. Yan, kung bakit sinasabi ko. Para pakita natin na dito po sa Biblia ating binasa, hindi ako nagkikwento. At siya'y kanilang niluluraan at kinuha nila ang tambo at sinaktan siya sa ulo. Alam mo yung tambo, yung walis. Diba? Yampas mo sa ulo mo yan. Sakit din yan eh. Yan ang ginawa nila. Parang binababoy, tinutorture talaga. Anong kasalanan? Sige nga, kung tao lamang siya, anong kasalanan ni Jesus?
nagpatutuo si Pilato, nagpatutuo yung kriminal ng mga unbelievers na siya ay walang kasalanan. Di ba mga kapatid? Ganyan paghamak nila kay Jesus, hanggang ngayon hinahamak pa rin. Tao lamang si Jesus. Propeta lamang si Jesus. Ganun po sila. Paghamak nila. Kaya parurusahan din sila ng Diyos. Kaya yung reliyon na yan, yung matulis na yan, malaking parusa sa Diyos yan. Lalo na yung founder nila, ayun, nagtatampisaw na sa parusa ng Diyos. Akala nila, nasa totoo raw sila. Pinarurusahan na ngayong amo nila eh. Dahil sa hindi pagkakilala kay Kristo. Mas tinataas pa yung kailang founder. Diba? Kaya dito po. Kaya marami tayong mababasa, no? Magsasulat po ni Marcos, anong ginawa. Siya ay niluraan sa Marcos 14, versikulo 65. Siya ay niluraan, no? Tinakpan yung mukha, at pinagsusuntok. Diba? Yan pinatutuhanan ng kanyang mga alagad. Isinulat ito sa ginawa nila kay Jesus Christ. Yung sinasabi nilang tao, dahil ayaw kasi lang tanggapin si Jesus na Diyos. Doon po galit ang mga parisiyong ito. At yung mga ugaling na katulad ng ugali ngayon ng matutulis. Kaya meron na doon, ayaw talaga kilalan si Jesus na Diyos. Galit na galit sila. Alam niyo ba mga kapatid? Hindi siya dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin binabato. Kung dahil nagpapakunwari ka ang Diyos. Di ba? Ang tindi naman nun, dahil lang doon. Dahil sa inggit, galit. Nagkakaisa ngayon yung mga reliyon noon eh. Yung mga against kay Kristo. Kaya nagkakaisa sila. May paniniwala. Kaya ganun, pinarusahan. Kaya ngayon, ang lakas man ng loob magsabi sila ligtas pag pumasok sa reliyon nila. Ipapanlilin lang yan. Lahat, basta hindi mo tinataas si Jesus Christ, yan, mga against Christ yan. Tapos ilalagay yung Kristo sa taas. Hindi pa panlilin lang sa tao. Iglesia raw yan ni Kristo. Tapos itinayo 1914. Hindi panlilin lang. Paano magtayo si Kristo? Hindi naman nagpunta sa Pilipinas si Jesus. Doon lang naman yan sa Jerusalem. Sa may Israel lang naman siya. Tapos sabihin niya, nagtayo. 1914. Dahil sa sugo nila, nabula ang sugo. Yeah. Kaya naggawa ng pasugo. Dahil doon babasahin nila yung pasugo. Hindi Biblia, kundi sa pasugo. Kaya nagsugo-suguan na lang sila. Sila na naman nag-iimbento niyan. Kaya may mga bulaang sugo. Kaya magbulaang sugo, may bulaang ministro. Diba? Eh, nakasulat naman sa Biblia yan. Bulaang apostol, bulaang ministro, bulaang sugo. So, ayan mga kapatid, no? At marami pang mga bagay na pagpapahirap dito na yung kinurunan ng tinik, no? Pinagsusuntok pa. Basahin nga natin mga kapatid sa John chapter 19. Diba? Okay, babasa po tayo sa John chapter 19. Ang talata po ay 1, 2, and 3. Sige, sabi rito, nang magkagayon nga'y tinangnan ni Pilato si Jesus at siya'y hinampas. Pati nga itong si Pilato nakikihampas din pala. Kala mo talaga may ano kay Jesus na concern. Pero humampas din eh. At ang mga kawal ay nangagkamakama ng isang putong na tinik. Yan yun, yung corona. Plaited a crown of thorns. At ipinutong sa kanyang ulo. Tapos yung ipinutong sa ulo, siyempre dudugo yung ulo mo. Sensitive yung ulo natin eh. Kunting dudugo yan eh. Lalo na yung kurunang tinik. Ipasok mo sa ulo. Kung hindi ka ba naman, matino ka ba naman na tao? Ang binababoy nila si Jesus. Papatay nila, inuuntay-utay, pasakitan pa. At siya ay sinuutan ng isang balabal na kulay obe. Ayan, kulay obe. Sinuutan na purple robe. Sabi rito, at sila'y nagsilapit sa kanya at nangagsabi, magalak, hari ng mga Hudyo. Tinan mo, nilait-lait pa siya. At siya ay kanilang
pinagsusuntukanan pa siya. Nandun na nga yung tinik. Ang sakit lalong, madidiin yung tinik eh. Diba? Siyempre, pag sinuntok ka, matutumba ka. Siyempre, yung ulo mo, tatama doon sa semento o sa amang bagay. Siyempre, yung tinik doon, didiin yun. Tutusok lalo. Na-imagine niyo po ba? Gaano ang sakripisyong tiniis ni Jesus Christ alang-alang sa iyo at sa akin. Tapos ngayon, binabaliwala, parang nagiging istorya fairy tale na lang ang kasaysay ni Jesus. Hindi nila siniseryoso ang ginawa. Sinuntok. Lagyan ng tinik sa ulo. Diba? Siyempre pag sinuntok, matutumba talaga, mahihilo yan eh. Isa, dami ba namin lang, lalaki yan eh. Tapos yung ulo niya, matatama, wala namang helmet yun eh. Matatama talaga sa bagay na matitigas. At yung tinik, anong tendency? Tutusok ng tutusok sa ulo mo. At yung dugo, hindi mo na maninag yung mukha niya dahil puro dugo. Na-imagine niyo po ba mga kapatid? Kaya hindi totoo yung sinasabing may pumuna sa kanya na babae na isang tela at nagmuka, pag ninalis, naglakra yung mukha. Tapos may tinik. Ano yan? Drawing? Dugo yan. Hindi mukha ang maano. Tingnan mo panlilin lang ng reliyon na yan. Tapos nandoon daw nakalagay sa museum yung mukha talaga ni Jesus na may balbas. Pati balbas na dikit. Ano yung Xerox machine? Naglakra. Hindi po. Kung ganun man, may pinunas, puro dugo na lang magmukha. Hindi yung pati tinik ba naman yung corona eh maglalakra. No? Malalak. Ano tawag doon? Natatatak doon sa tela. Diba kasi nungalingan yan? Kaya doon nakalagay sa museum. Reserve nila. Panluloko yan mga kapatid, hindi yan totoo. At pagkatapos ng anong ginawa, di ba, pinapasahan sa kanya. Pwede naman doon lang eh, ipako doon sa baba. Bakit inakyat pa sa bundok ng Golgota? Tingnan mo yung pagpaparusa, tortured. Hindi naman katao. Kung may human rights lang noon, ayan. Wala namang human rights noon eh. Human rights, doon pa rin sa mga parisiyo pa rin eh. Makapangyarihan kasi. Kaya nga itong mga parisiyo noon, mahilig dumikit sa gobyerno yan noon eh. Sa Romano. Eh, hanggang ngayon nga eh, di ba? Mga reliyon yan, dumidikit sa mga politiko para mayroon silang nakasandal sila. Ganun po ang ugali niyan. Mas mataas pang ang boses niya sa gobyerno eh. Di ba? Nung panahon ni President Duterte, diba? Galit na galit sila. Pero panahon ni Penoy, panahon ni Cory, naku, parang gusto nga himurin pa yung kahit nga halikan yung puwet ng mga pare niya, nahalikan ng presidente. Di ba? Sa ganun sila ka sip-sip. Akala nila powerful sila. Di ba? Kung anong ganun ugali, hanggang ngayon ganun din man ang mga ugali niyan eh. Oh, masasaktan na. Eh totoo naman sinasabi ng Biblia. Sino bang kalaban ni Jesus noon? Di ba? Kapwa nila Hudyo, yung mga parisiyo at mga eskriba. Good morning, Sister Sarah Labaso. Thank you for watching. Kaya pinatutunayan lang po natin na kaya nagbasa po tayo ng Bible. No? Hindi po tayo nag-iimbento. Kumukuha tayo ng mga talata, bagamat marami yan, pero kukulangin yung oras po natin. Anong ginawa? Siya gumawa ng krus at ipinapasan kay Jesus mula sa palasyo hanggang sa bundok ng Golgota. John chapter 19. Babasa po tayo. Okay. Dito po sa 17. 17 po hanggang 19. Okay, babasa tayo, no? Kinuha nga nila si Jesus at siya'y lumabas. Napasan niya ang krus, ang una. Pasan niya ang krus. Lumabas ha. Pasan niya ang krus hanggang sa dakong tinatawag na dako ng bungo na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Golgota. Tingnan niyo po. Kailangan pa bang umakyat doon para ipako? Hindi. Di ba? Hindi na makatarungan. Saan ang hustisya? Walang hustisya po noon. Noon pa lang, walang hustisya sa katotohanan. Walang hustisya sa katwiran. Sa 18, na dooy ipinako nila siya sa krus. At kasama niya ang dalawa pa. Isa sa bawat tagiliran at si Jesus sa gitna. Yan po ang tama. Paglagay sa kanila. Yung isa sa kaliwa, yung isa sa kanan. At sa 19, ito po ang mababasa natin. At sumulat din naman si Pilato ng isang pamagat at inilagay sa ulunan ng krus
Ano nakalagay? At ang nasusulat ay Jesus na taga Nazareth, ang hari ng mga Hudyo. Tanya na po. Si Pilato ang sumulat ha. At alam niyo po ba, yung sulat na yon, 3 lingwahe ang binanggit doon. Yung sinasabing Jesus of Nazareth, the King of the Jew. 3 lingwahe po. Sinulat yon sa Hebreo, sa Griego at sa Latin. Sabi nga sa 20, kung yung mababasa, marami nga sa mga Hudyo ang nakabasa sa mamagat na ito, sapagkat ang dakong pinagpakuan kay Jesus ay malapit sa bayan, at ito'y nasusulat sa Hebreo at sa Latin at sa Griego. Tignan niya po. Ini-interpret po 3 lingwahe nakasulat. At ito pong nakakalungkot. Pakialamero rin talaga itong mga parisiyo, no? Mga saserdote, mga pari. Kahit nga ngayon, mga pakialamero yan eh. Para bang sila yung batas talaga. Pag hindi masunod, titirahin ka ng tirahin, lalo na sa pagmimisa nila. Kaya gaya kay President Duterte, no? Mamatay na yung presidente na yan. Tignan mo yan. Pari yan. Yan ituturo niya sa mga tao. Mamatay na yung presidente. Dahil paano, hindi kasi nakikiyasang-ayon sa nila si Duterte noon. Kaya kinakusahan ng EJK. Yan yung mga tao na yan eh. No, kaya yan, dami pa ngayon mga galit-galit na mga komunista na yan, yung mga oposisyon, yung mga alagad ng mga oposisyon, yan. Kaya galit na galit, no? Kaya ang tawag nila kay President Duterte ay Dutae. No, kasi hindi yung mga droga, no, yung mga drug lord, di ba? Tapos sinakusa na pumapatay, no. Ganun lang naman yan eh. So, yung gawain ng mga politika. Pag gumawa ka ng mabuti, may magagalit. Pag gumawa ka ng masama lang, may magagalit. Kaya sabi rito, tingnan mo, bakit sinabi ko itong mga paring pakialamero. Sinabi nga kay Pilato ng mga pangulong saserdote sa 21 ng mga Hudyo, huwag mong isulat ang hari ng mga Hudyo, kundi ang kanyang sinabi, hari ako ng mga Hudyo. Pakialamero, di ba? Yung sinulat na nga ni Pilato. Sinagot sila ni Pilato eh. Sumagot si Pilato, ang naisulat ko ay naisulat ko na. Di napahiya na naman itong mga pare. Itong mga pare ito, mahilig mapahiya ito eh. Pakialamero. Lalo na ngayon, talagang napapahiya. Yung pare na binata, ang lakas magpakipagdebate. Patunayan na tama talaga siya. Tignan mo. Kahit maligtarin mo, mali pa rin eh. Kasi wala kasing alam tong pareng ito. Gusto makipagdebate kung saan saan. No? Ano man, Igit ba yung pangalan nun? Hindi ko maahan yung pangalan. Git. No? Gano. May gano yun eh. Yung iniinom. Mabuti pa yung gano. Naiinom eh. May pakinabang eh. Pero itong pareng ito, ang lakas ng loob. No? Ilalagay pa sa YouTube. Yung kamangmangan ba? Nasabihin tama sila. Sigawan naman yung mga parisiyo. Yung parang mga parisiyo at mga Hudyo. Ganun kasi yan eh. Papalakpakan sila sa kamangmangan nila. Mga nakakapunto sila. Ganun ka-ignorante itong mga ito. Ang lakas. Magsasalita yan, hindi na biblical yan eh. Salita niya. Ganun po ang ginawa, pakialamero. Sinawat na sila ni Pilato. Ay, sulat ko na. Gusto kasi mangibabaw sila sa hari pa eh. Kaya ang mga ano ngayon, gusto mangibabaw sa reliyon yan eh. Ano bang mga reliyon na yan? Gusto mataas pa sa reliyon, sa gobyerno. Gusto lang ang gobyerno didiktahan nila. Sila ang magsasabi. Mga diktador kasi yan eh. Yung reliyon ngayon, diktador yan. Tapos ibapasa lang kay Marcos. Di ba? Kita niyo po ang kwento. Hindi man ako politikong tao. Pero ganun kasi ang ugali nila. Gusto nila diktahan. Kaya nga panahon ni Cory, diyan didiktahan yun eh. Hindi naman si Cory ang gumagawa ng gobyerno. May dumidikta sa kanya. Siya lang yung front. Kaya nagkawindang-windang ang gobyerno doon. O, di ba? Kaya naglabasan yung mga NPA, naghari-harian na. Pumapatay dito, patay doon. No? Kaya nga mayroong Sparrow unit. Ng NPA yan eh. Pumapatay. Napatay yung mga military. Yan, parang mga daga na naglabasan sa lungga. Kasi nadidiktahan. Di ba nakita nyo? Laging may kasama lagi si Cory, si ano yun? Pare na yun na makasalanan ba yun? Cardinal Sin. Yan. Yan naman totoo. Yan ang kwento. Di po ba? Hindi nang paninira yan. Hindi tayo politiko. Ito po yung nangyari kay Jesus, mga kapatid. Ha?
yun ang ginawa sa kanila. Sila ay gumawa ng tinik, no? Kinurananan at gumawa ng krus, ipinako sa krus ng Kalbaryo. So hanggang doon lang po muna tayo mga kapatid, no? At salamat, no? Mahaba ito at laway lubin ng Diyos na may tutuloy pa natin to bukas. Lubin ng Diyos, no? Tuloy po natin to para maintindihan po natin yung kwento na ito, yung Passion of Christ. Gusto ko lang madama natin yung ginawa sa kanya na pag-tortured, no? Na hindi na makatarungan, na para bang wala ng hustisya ang ating Panginoong Kristo. Kaya ang lahat na ito, pinaubayan niya ang justice sa kanyang Ama. Tiniis niya ang pasakit kahit siya ay inaalimura, minura, pinagsusunto, at hindi kinikilalang siya ay Kristo, ang anak ng Diyos. Tiniis niya lahat ng ito. Alang-alang sa iyo at sa akin. Kaya ito po yung ginagawa natin mga kapatid. Ang nais natin, kilala natin buo, lubos si Jesus Christ. Tanggapin natin siya na bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Sino ka man, saan ka man ngayon naroon, tandaan niyo po mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos. Hindi niya ibig na tayo po ay mawalay sa Kanya. Ibig niya tayo po ay makasama niya kung saan siya. Yan po ang plano ng Diyos, kaibigan, kapatid. Mahal tayo ng Panginoon Kristo. Sino ka man, sa anong lahi ka man, iniibig tayo ni Jesus Christ. Iniibig tayo ng kanyang Ama. Hindi man tayo makita-kita rito sa mundong ito, kaibigan. Hindi man tayo makita-kita ang personal. Sana po, sa langit, magkita-kita tayo. Salamat po. God bless you all po. Shalom.